Kung dati ang mga mag-aaral lang na natukoy na malnourished ang kasama sa feeding program, ngayon lahat na ng mga kindergarten at grade 1 student bahagi na rin ng programa. Sa ilalim nito ng mas pinalawig na school-based feeding program ng pamahalaan, katuwang ang Education at Agriculture Department alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking may masustansyang makakain ng mga bata. Ang mataas daw na porsyento ng stunting o pagkabansot ng mga bata na hindi akma sa kanilang edad, isa sa mga sanhi ng malnutrisyon. Tunghayan ang buong balita sa report na ito. Itinuturing ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malaking bagay para sa mga mag-aaral ang inilunsad na Nationwide School-Based Feeding Program o SBFP sa mga pampublikong paaralan na titiyak sa karagdagang nutrisyon na maibibigay nito sa kanilang pang-araw-araw na pag-aaral. Target sa nasabing feeding program ang lahat ng mga kindergarten students at grade 1 learners na naka-enroll sa school year 2026 to 2027. Saklaw rin ito ang mga nasa grade 2 hanggang grade 6 na severely wasted o natukoy na malnourished o mababa ang timbang na hindi akma sa kanilang edad. Ayon sa Pangulo, maraming mga mag-aaral ang hindi makatutok sa kanilang pag-aaral bunsod ng kulang na nutrisyon na natatanggap ng kanilang katawan. Ilang pag-aaral din daw ang nagpapakita na may mga mag-aaral na stunted at madalas magkaroon ng sakit. At ito ay napakahalaga dahil alam naman po natin ang pinakamahalaga sa ating mga buhay ang ating mga anak. Kaya yan ang inuuna natin na alagaan, na sila ay makakain ng maganda, sila ay maging masustansya ang kanilang kinakain, sila ay ligtas sa sakit, at sila ay makapag-aral na mabuti at kasama na po yan dahil marami tayong ginagawa para binabago natin ang pag-aaral para tayo naman masasabi natin hinanda na natin ang ating mga kabataan para sa kanilang kinabukasan at sa kinabukasan ng Pilipinas. Bahagi rin ng programa ang pagpapalawig sa mga mag-aaral sa high school, lalo na sa mga pregnant learners at grade 7 students. Sa Department of Agriculture o DA naman manggagaling ang mga lulutuing pagkain para sa nasabing feeding program na ani mula sa mga magsasaka, local suppliers at maliliit na negosyante para matiyak na masustansya ang mga ito. Ang ginawa din natin ay inuuna natin yung supply ng pagkain hanggat maaari inuuna namin ang mga local supplier. So natutulungan pa natin yung mga maliliit na mga tindahan, yung mga maliit na producer at tinitiyak naman natin na magandang kanilang produkto, masustansya at gustong kainin ng mga bata. Kaya very nakakatuwa. I'm very happy to see the launching of the National School-Based Feeding Program. Depende naman sa lawak ng kakayahan ng paaralan at shift ng pasok kung anong araw at oras ang pagbibigay nila ng mga hot meals sa mga bata. Batay sa pinakabagong datos ng Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute, tumaas ang porsyento ng mga stunting o pagkabansot o maliit o mababa ang height para sa kanyang timbang na isa sa mga dahilan ng undernutrition. Samantala, bukod sa Pulilan Central School sa Bulacan na siyang pinuntahan ni Pangulong Marcos para sa paglulunsad ng school-based feeding program, nagkaroon din ng regional kick-off sa iba't ibang mga paaralan. Bilang pagtitiyak na tuloy-tuloy at pangmatagalan ng programa, parehong lumagda sa isang joint administrative order ang Department of Education at Department of Agriculture kung saan magiging bahagi ng feeding program ang National Dairy Authority o NDA at Philippine Carabao Center o PCC upang ipatupad ang milk feeding component ng SBFP. Binigyan din naman ng Department of Education ang holistic approach sa naturang programa kung saan isinasama rin dito ang mga magulang. Para sa EuroTV News, Vanessa Cleofas, sumasaludo sa bawat Pilipino.